Sa 82 milyon na populasyon ng Pilipinas, 1/5 o 16.5 milyon dito ay mga kabataan na may edad na 15 to 24. At sa darating na 2030, tinatayang aabot na sa 30 milyon ang bilang ng mga kabataang Pinoy. Ngunit taon-taon din ay lumalala na umano ang mga isyong pangkabataan katulad ng premarital sex, early pregnancy, abortion, sexually transmitted diseases, drug addiction, violence at marami pang iba. Sa lahat ng ito, nangunguna ang early sexual involvement o mas kilala sa tawag na premarital sex. At syempre, ang karaniwang consequence nito ay ang number one problem ngayon, ang maagang pagbubuntis ng mga kabataan. Ayon sa 2002 Young Adult Fertility and Sexuality Study, 23% ng mga kabataan ay nag-engage na sa PMS at 30% ng mga kababaihan mula 15 to 19 years old ay mayroon ng anak. Katunayan, ayon sa survey, tinatayang 238,000 o 12% ng mga babies ay ipinapanganak taon-taon ng mga teenage mothers. Actually, as of now, yung youths having premarital sex, ever having premarital sex is at 23.2%. For males, that's 31.2% and for females, 15.9%. That's actually, tumataas from the previous, kasi I'm getting this data from the Young Adult Fertility and Sexuality Survey, which was done in 2002 and released in 2023. Dahil dito, malaki ang nagiging epekto nito sa mga batang ina at ama sa lahat ng aspeto ng kanyang katauhan. Iba na talaga ang panahon ngayon. Pati mga bata, hindi na bata kung mag-isip at umasta. Kanina lang, may gatas pa sa labi, malingat ka lang ay mga tatay at nanay na pala. Masyado na nga bang agresibo ang mga kabataang Pinoy ngayon? Paano nga ba nag-iiba ang buhay ng isang young mommy at young daddy? Alamin natin yan sa ating kwentuhan ngayong hapon. Kaya dito na kayo mga kabarkada, kung saan kabataang Pinoy ang bida.